Ashley's POV. Pagkatapos kong patulugin ng kambal ay bumalik ako sa kwarto namin ni Aaron. Nagubad ako lahat pagpasok sa banyo para maglinis ng katawan para handa na sa pagtulog. Paglabas ko ng banyo, muntikan pa akong madulas dahil sa gulat ko kay Aaron. Nakatayo ito at mapupungay ang mga mata. "Oh, my beautiful wife. Fresh from bath." Nalalasing nito na sabi sa kahumakbang palapit sa akin. Maging pagtitig niya sa akin ay kakaiba. Humigpit ang pagkahawak ko sa tuwalya na tanging nakabalot sa aking katawan. Mukhang lasing na lasing ang mokong. "Aaron, lasing na lasing ka." Inista sabi ko sa kanya. "Hindi ako lasing. Kainom lang." Kaagad naman na sagot ni Aaron at saka patuloy ang paglapit nito sa akin habang ako'y atras naman ng atras. Hanggang sa wala nang maatrasan. He cornered me on the wall. Mas lalong naging pili ang mga ngiti nito habang pinapasadahan ng tingin ang aking dibdib. "Diyan ka lang, kukuha ko ng mainit na to." Alis na sana ako ngunit tinarangan niya ang daraanan ko. Umiling-iling ito. "Dito ka lang, Ali. Pagkatapos mo akong sabihin na matanda kanina, padadaanin pa ba kita?" "Punishment time, my dear lovely wife." Saka itong ngumisi at inamoy ang aking buhok. Dama ko ang init nitong hininga sa aking leeg. "Aaron, lasing ka kaya matulog ka na." Hindi ko na naipagpatuloy ang gusto kong sabihin sa kanya nang mas takpan itong aking bibig gamit ang kanyang daliri saka itong umisi. "Shh!" Nang gawin niya iyon ay bigla itong napatakbo sa banyo. Pasuray-suray ang mga lakad nito. Tanaw ko ang pagpasok niya doon saka ko narinig ang pagsusuka nito. Iinom-inom din naman pala kaya. Sambit ko na lang saka ko sinundan ito sa loob. Nakaupo na ito sa sahig kaya inalalayan ko ito na tumayo. Basang-basa na rin ang damit nito dahil binuksan nito ang shower at doon nagpatapat. "Aaron, tumayo ka na dyan." Nahirapan akong patayuin ito. Ang bigat. "I'm not going to stand here until you tell me you love me, Ali." "Ano? Bakit ko sasabihin yun? Bahala ka nga dyan. Kung ayaw mong tulungan ang sarili mo na tumayo, matulog ka na lang dito habang basang-basa." Nakapamewang na sabi ko sa kanya. Talagang aalisan ko siya at hahayaan nilang matulog sa banyo ngunit pinigilan niya ang kamay ko. Tumayo na ito ng kusa. Inalalayan ko itong palabas ng banyo at pagdating sa kama ay pabagsak ito ng humiga. Nang sulyapan ko'y nakapikit na ito at mukhang nakatulog na. Tinanggalan ko na lang ito ng damit at pantalon. Maging pang ilalim niyang suot ay tinanggal ko na rin, saka ko ito binihisan. Habang binibihisan ko ito'y panay naman ang pagluno ko. Hindi na lamang ako tumitingin sa abs niya at sa kanyang pagitan ng mga hita. Nagawa ko rin naman, sa wakas. Kinaumagahan, maaga ako nagising at sinulyapan si Aaron. Tulog na tulog pa. Maaga din akong umalis dahil may pasok na ako sa aking trabaho. Tulog pa ang kambal nang umalis ako. Binilin ko na lang ulit sila kay Nanay Nelia. Pagdating sa mall, sa loob ng pwesto ko, sinalubong ako ng tili ni Yana. "Hinahanap ka ni sir?" Kaagad na sabi sa akin ni Yana. Kaagad na kumunot ang noo ko. "Ha? Bakit? May usapan daw kayo?" "Usapan? Talaga bang hindi ako tatantanan ni Mr. Rossi? Talaga bang seryoso siyang ako ang gagawin niyang date sa party na iyon?" Maghapon ko tuloy inisip iyon. Hindi ako makafocus. Paano ko ba sasabihin kay Mr. Rossi na hindi talaga ako papayag na maging date niya? Sumasakit ang ulo ko sa kaiisip kung anong gagawin ko. Kung tatanggalin niya ako, ayos lang naman siguro. Hahanap na lang ako na ibang trabaho. Kung hindi niya ako pasasahurin ng 5 buwan, ayos lang din naman siguro. Titiisin ko na lang. "Hoy, ang lalim ng iniisip mo." Sita ni Yana sa akin. "Huwag ka na mag-isip dyan. Siguro, nakascore ka kagabi kay Mr. Anderson, no?" Asar ni Yana sa akin saka itong umiti ng abot tenga. Kagad kong tinakpan ng bibig nito. "Huwag kang maingay. Mami, may makarinig pa sa'yo." "Eh ano mo yun? Asawa ka naman niya. Ano masama kung marinig nilang nakascore ka?" "Hala, bakit ako yung i-score? Hindi ako ang lalaki. Dapat sa iro ng i-score." Sinakyan ko na lamang ang trip ni Yana. "Ang landi mo, te. Palibasa yung gwapong asawa. Kung ganyan kagwapo asawa ko, hindi na ako magtatrabaho. Magkukulong na lang kami sa kwarto at hahayaan ko siyang mag-eat all you can." Nakapikit pa na sabi ni Yana. "Anong eat all you can sinasabi mo dyan? You know what I mean? Nagmamaang-maangan ka pa dyan." Bulong niya sa akin. Muli itong umiti ng pilya. Nadala na rin ako sa mga ngiti niya at napangiti ako nang wala sa oras. Naglaro tuloy sa isipan ko ang hubad na katawan ni Aaron kagabi. Kagat labi ko tuloy na inimagine iyon.
Hoy, nag-i-imagine ka, no? Umuwi ka na nga doon. Kunwari niya pa akong itinulak palabas. Nagtawanan kami. Speaking of the devil, kinuha ko ang phone ko nang maramdaman ng pag-vibrate dito sa loob ng bulsa ko. Hindi nga ako nagkakamali. Si Aaron ang tumatawag. Nagpaalam ako kay Yana na sasagutin ko lang sandali ang tumatawag sa akin. Sige na, go na. Pagtataboy niya sa akin at tinulungan pa niya ako magtago sa sulok. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot ang tawag ni Aaron. Bakit? Kaagad natanong ko sa kanya. I'll pick you up later. Wait for me at the front door. Huwag na, magkukommute na lang akong pauwi. Ang tigas ng ulo mo. Kapag sinabi ko susunduin kita, susunduin kita. Huwag mo akong tanggihan. Okay. Tipid na sagot ko. Ibababa ko ng tawag mo. Paalam ko sa kanya. Ali, wait. Pahabol niya. Nandyan ba boss mo? Wala. Are you sure? You're not lying? Hindi nga. Wala nga eh. Okay. At least I know he's not there. If he was there, I might have punched him in the face. Ang possessive mo. Wala naman tayo eh. You're my wife. So I own you. Kaagad na bara niya sa sinabi ko. Okay. Walang kagatol-gatol na sagot ko. Bakit parang pansin kong angkol ng mga sagot mo sa akin? Dapat mo maging hot ang sagot ko sa'yo? Ali! Madiing sambit niya sa pangalan ko. Napikon ko na yata. Palihim ako natawa at nagpaalam na rin sa kanya. Sinadya ko lang talagang sumagot ng tipid sa kanya. Inaasar ko lang naman ang mokong. Mabilis namang mapikon. Natapos ang araw ko na pareho kaming pagod ni Yana sa dami ng customer at yung iba ang kukulit pa. Ang dami pang tinatanong. Alam naman nilang totoo ang mga alahas dito. Talagang nambuburaot lang. Nasa labas na kami ng mall ni Yana. Nauna na sa akin si Yana habang ako hinihintay ang pagsundo ni Aaron. Nasa naman ka sa lalaking yun? Kanina pa kaya ako naghihintay dito. Ilang minuto na lumipas ngunit walang Aaron na dumating. Naiinis na pumara ako ng jeep para sumakay na lang pauwi. Kapapasok ko lang nang marinig ko ang isang tawa ng babae. Aaron naman! Ang pilyo mo talaga? Rinig na rinig ko ang tali ng isang babae. Natikilan ako ng masilayan kung ang laki ng ngiti ng asawa ko habang kasama nitong isang mestisang babae at ngiti-ngiti pa. Pareho silang nagtatawanan ng madatnan ko. Kaya pala hindi natuloy ang pagsundo niya. Meron naman pala siyang kasamang mestisa. Ayos lang sa akin ang mga nakita ko. Ayos lang. Hindi tutulo ang luha ko dahil lang sa nakita ko. Napalingon sila sa akin. Ako naman ay nagkunwari na lamang na hindi sila nakita. Ali, pakyata sana ako sa itaas nang marinig kong pagtawag ni Aaron sa akin. Napalingon ako. Tanging sagot ko. I'm sorry, hindi kita nasundo. Dumating kasing bigla si... Hindi na ituloy ni Aaron ang gustong sabihin nang magpakilala na ng kusa ang babae sa akin. Hi, I'm Danny, Aaron's ex. Nagkatinginan silang dalawa at parang ayaw pang ipasabi ni Aaron iyon. Parang gusto pa yata niyang ipalihim sa babaeng ito na naging ex niya. Kapal talaga ng mokong na ito. Dumating lang bigla yung ex, nakalimutan niya na naman akong sunduin. Magsama kayo. Inis na ako ngunit ngumiti pa rin ako para ipakitang wala lang sa akin. Ako naman si Ashley. Ex niya na rin. Mas diniinan ko ang pagkasabi ng ex. Tila nabigla pa si Aaron sa pagpapakilala kong ex niya rin ako. Sige, maiwan ko muna kayo. Enjoy talking with my ex. Sarcastic kong sabi ko, saka tinalikuran ng mga ito. Anong akala mo ha, Aaron? Iiyak ako? Neknek mo. Hindi ako iiyak para sa'yo. Masasayang lang ang luha ko. Pinunasan ko ang aking mga mata. Kahit na anong gawin ko'y tumakas pa rin ang luha sa mga mata ko. Nasasaktan pa rin pala ako. Nabulabog ang pag-emote ko nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Number lang at hindi naka-registered sa contact list ko. Wala akong pakialam kung sino basta ko na lang iyong sinagot. Yes, hello? Tinatamad na sagot ko. Hey, Miss Miranda. Hinihintay ko ang tawag mo pero hindi mo talaga ako naisipan na tawagan. Sagot sa kabilang linya. Inalayo ko ang aking phone at tinitigan ito. Kilala ko ang boses na ito. Hindi mo ba ako kilala? It's me, your boss. Mr. Rossi? Yes, Miss Miranda. Ipaalala ko lang sa iyo na bukas ng party. Hindi ka na pwedeng umatras pa, Miss Miranda. And also, naipadala ko na rin dyan ang isusuot mo. Isusuot ko? Yes. Huwag mo sabihin may bala ka pa natanggihan ako. No. Kaagad na sagot ko. Pupayag ako maging date mo sa party na iyon.
Dahil sa galit ko kay Aaron, hindi na ako nagdalawang isip pa sa alok ni Mr. Rossi. Kung noon gusto ko siyang tanggihan, ngayon buo na ang desisyon ko maging date niya sa party na dadaluhan niya. Ali! Tawag ni Aaron mula sa labas ng kwarto. Iniwan ko ang buzzer para marinig ang boses ni Aaron. Nandito ako sa loob ng kwarto niya at sinadya kong ilak ang pintuan para hindi siya makapasok. Nasa akin din naman ang susi kaya nasa kanya na lang kung sisirain niya ang pinto ng kwarto niya. Mukhang hindi niya magagawa iyon. Ali! Open the door! What's going on with you? Open this! Halata na sa boss nito ang inis. Bakit kaya hindi ka nalang sumama dun sa ex-girlfriend mo? Magpakasawa ka sa pagkipag-sex sa ex mo. Total gurang ka na. Kailangan mo yun. Isa pa, bawal ka tumapak sa sarili mong kwarto. That's an order, Mr. Anderson. Inis na sigaw ko sa kanya. Hindi naman talaga siya gurang. Fresh pa nga mukha nito. Mukhang 20s lang. Hindi nga tumatanda mukha ng mokong na iyon eh. What? Inis na sagot niya. Say that in front of me so you can see what you're looking for. Inis na sagot niya. Narinig ko ang pagtawag niya kay Nanay Nelia. Hindi ko na muling narinig ang boses niya. Narinig ko na lang pagkatapos ng ilang minuto, muli ang boses niya. Ali, Alian is looking for you. She needs you. So open this fucking door. Muli ay sigaw niya. Naalarma ako mula sa pagkakaupo ko sa kama at napabalikwas ako. Niloloko lang ako ng mokong na ito. Tulog na kanina pa si Aliana. Simula pa kanina pag uwi ko. Saka nagbilin ako kay Nanay Nelia na kapag nagising ang kambal, tatawagin niya ako. Kaya hindi ako maniniwala sa mokong na iyon. Pinatay ko ang konektadong speaker sa labas ng pinto saka ako bumalik sa pagkakahiga at hinila ang makapal na kumot. Manigas ka, Mr. Anderson. Simula ngayon, hindi mo na ako mauuto. Hindi naman ako laruan na kung kailan mo lang gustong gamitin, magagawa mo. May kasalanan ka pa sa akin tapos ngayon dinadagdagan mo pa. Talagang ginamit mo pa si Aliana para pagbuksan kita. Napabalikwas na naman ako nang tumunog ang aking phone sa akin tabi. Nasa unan. Tiningnan ko kaagad iyon at kaagad na kumunot ang noo ko dahil walang ibang tumatawag ngayon kundi si Aaron. Pinalitan pa niya ang nakasave na name niya sa phone ko. Hindi ko sinagot ang tawag niya. Ulit-ulit na nag-ring ang aking phone. May isang text na bumungad sa akin. From husband. Ali, open the door now, please. Please mong mukha mo. Nareplyan ko ang text nito. Bubuksan ko lang ang pinto ng kwarto na ito kung may dala kang pulang buko. Pili ako napangiti habang isinan ko ito sa kanya. Kaagad naman siya nag-reply. What? Saan mo naman ako pakukuhanin ng pulang buko? Sa oras na ito, Ali. Are you dumb fucking serious, ha? Hindi ko na ito nireplyan pa. Nilapag ko sa una ng aking phone at ipinikit ng aking mga mata. Hindi na rin naman na ito nangulit pa. Third person's POV. Is she dumb fucking serious, huh? Napakamot sa ulo nang wala sa oras si Aaron ng mga oras na iyon. Hindi talaga siya pinagbuksan ni Alia. Pinuntahan niya ang kambal at tulog na tulog. Tinawag niya si Nanay Nelia para itanong dito kung meron bang pula na buko dito sa mundo. Sir, wala naman pong pulang buko, sir. Sagot ni Nelia habang napapakamot din sa ulo. Shit, saan naman ako kukuha ng pulang buko? Si Ali, pinahanap niya ako ng pula na buko. Inis na paliwanag niya kay Nelia. Napangiti si Nelia. Naglilihi ba si Mom, sir? Kagad siyang natigilan at sandali ng isip. Naglilihi? Oo, sir. Ang mga babae kapag naghahanap ng mga weird na pagkain at hindi mo maintindihan ang ugali. Confirm, sir. Buntis na yan. Or may kabungan ng dalaw lang. Ang malas mo, sir, kung may kabungan ng dalaw. Napangiwi si Nelia. Bakit naman ako magiging malas? Kumunod ka agad ang noon ni Aaron. Kasi nga, walang loving-loving. Sagot ni Nelia habang pinipigilan ang pagtawa nito. Sandaling napaisip si Aaron. What do you mean, dalaw? Period? Confused na tanong ni Aaron. Ay, oo, sir. Hindi mo pala alam ang salita na iyon. Kabila nakakaalam ng mga babae. Kaagad na napatakip naman sa bibig si Nelia. Ilang minuto na namang nag-isip si Aaron saka nito naisipan na lumabas para maghanap ng pulang buko. Nilibot niya na yata ang lahat ng bukas na store ay wala siyang nahanap na pulang buko. Shit, nababaliw na ba ako? Alam ko naman kasi na walang pula na buko pero pilit ko hinahanap. Ali, get ready. You're driving me crazy. Inis na sambit ni Aaron sa sarili. Bumili siya ng ilang piraso na buko pagkatapos ay umuwi rin agad para puntahan si Ali. Ngunit nakatulog na yata ang asawa dahil kahit na anong gawin niyang pagpindot ng buzzer sa labas ng kanyang kwarto ay hindi ito sumasagot. Ali, gumising ka! Nandito na yung hinahanap mo na buko!
Sinulyapan niya pa ang relo, pasado 11:00 na ng gabi. Shit! Napamuro siya ng malutong habang pinipindot ang buzzer. Nakahinga ng maluwag nang sagutin ito ni Ali. Ali, buksan mo na yung pinto. Nandito na yung hinihingi mo. Sabi niya dito. Nagbago ng isip ko. Ayoko na kumain ng buko. Umalis ka na dahil hindi ko bubuksan ang pinto kahit anong gawin mo. Sagot nito na nagpakunot lalo sa kanyang noo. Hinanap ko pa ito kung saan-saan para lang mabigyan ka ng buko tapos hindi mo lang kakainin. Inis na sabi niya sa asawa. Nagbago na ang isip ko. Ayoko na kumain. Kung gusto mo, ikaw na lang kumain. Sarkastik ang sabi ni Ali sa kanya. What the hell, Ali? Wala siyang nagawa kundi ang umalis na lang sa pintuan ng kwarto niya at tumuloy sa kwarto ng kambal. Pinalabas ni Nelia at siya na ang tumabi kay Aliana. Nang tabihan niya, ito'y bigla itong gumalaw at nagising. Daddy? Pwede ba akong tumabi sa baby ko? Pakikamot ng likod ko, Daddy. Utos ni Aliana sa kanya. Sa puanoan ang kinamot ni Aaron ang likod ni Aliana. Ngunit nakaisip siya ng paraan para mapagbuksan siya ni Ashley. Baby? Tawag niya kay Aliana. Yes, Daddy? Inaantok na sagot ni Aliana sa kanya. Can I make a request? Ano yun, Daddy? Kung about kay Mama, hindi ko kayo matutulungan. Nakalimutan niyo na po ba? -1 point kayo kanina dahil may kasama kayong babae. Hindi niyo love si Mama. May iba kayong love? Nakita pala ni Aliana si Danny. No, baby. Wala ibang love si Daddy. Daddy loves your mommy so much. Sagot niya sa anak. Bakit meron kayong kasama kanina? Hindi niya nga pala na ipakilala si Danny kanina. Napakamadita rin kasi ng pinsan niya na iyon. Nagawa pa nga nitong asarin si Ashley at nagpakilalang ex-girlfriend niya. She's your aunt, Donnie. Daddy's cousin. Do you understand me, Aliana? Pinsan lang ni Daddy ang kasama niya kanina. She's your auntie or tita. Paliwanag ni Aaron sa anak. Kaagad naman na humarap si Aliana sa kanya. Are you sure, Daddy? Hindi mo love yung babae na iyon? Tita ko ba talaga yun? Yes, baby. Kaya tulungan mo na akong buksan ni mommy mo ang pinto ng kwarto namin. Napahalukip-kip sa Aliana sa kanyang harapan habang nakahiga silang pareho. Bakit? Hindi kayo pinagbubuksan ni Mama? Ibig sabihin galit siya sa'yo. Iyoko pa rin. Iyokong kulitin si Mama. Nakanguso na sabi ni Aliana sakay pinikit na ang mga mata. Sapo na lamang ni Aaron ang kanyang noo. Wala siyang nagawa kundi ang matulog na lang. Niyakap naman niya sa Aliana ngunit hindi siya makatulog kaya lumipat naman siya sa kama ni Hayden. Ngunit hindi pa rin siya makatulog kaya muli siyang bumalik sa kama ni Aliana. Ashley's POV. Sunod-sunod na tunog ng buzzer ang nagpagising sa akin. Napabalikwas ako nang maalala ko ngayong araw pala ang party na dadaluhan ni Mr. Rossi kasama ako. Paano na? Makakaalis kaya ako nang hindi nahalata ni Aaron? Kagad ako lumapit sa may pintuan para pindutin ang buzzer para marinig ko kung sino man ang tao sa labas. Boses ni Nanay Nelly ang narinig ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi si Aaron ang nasa labas ng kwarto. Pinagbuksan ko si Nanay Nelly at kagad na lumapit ito sa akin at bumulong. Ma'am, meron po naghahanap sa inyo. Guwapo, matangkad at mistiso. Diyos ko, buti na lang talaga't kaalis lang na senyorito. Kung hindi, naku, baka black ay ang abuti nun. Kaagad na bulong ni Nanay Nelia sa akin. Nag-sink in kaagad sa akin na sinabi ni Nanay Nelia. Walang iba na lalaking tinutukoy nito kundi si Mr. Rossi. Nasaan po siya, Nanay Nelia? Bigla akong kinabahan. Bakit siya pumunta dito? Naghahanap pa talaga siya ng sakit sa katawan? Alam naman niyang may asawa na ako tapos pupuntahan pa niya ako dito? Kailangan ba talagang puntahan niya ako dito? Naku naman, Mr. Rossi. Nababaliw ka na ba? Hindi na ako tutuloy. Sasabihin ko na lang sa kanyang hindi na ako tutuloy. Napauwa ako sa kanya kagabi dahil sa sobrang inis ko kay Aaron. Ngayon, nagbago na ang isip ko. Hindi na ako sasama at hindi na ako papayag na maging date niya. Pupuntahan ko po siya, Nanay Nelia. Baka mag-abot pa sila ni Aaron at baka kung ano pa isipin ni Aaron. Bigla akong kinabahan. Hindi na kasi dapat ako pumayag kagabi. Kagad ko siyang iniwan at nagmadali akong bumaba ng hagdan pagkatapos kong baybayin ang pasilyo ng bahay na ito. Sa pagmamadali ko na malayan ko na lang na may nakabanggaan na ako. Oh, pareho kaming napaigik sa sakit. Sa puang noo ko na napatingin sa kung sino man ang nakasalubong ko. Kagad na kumunot ang noo ko nang makilala kung sino ang babaeng nasa harapan ko. Si Donnie, ex-girlfriend ni Aaron. Talagang dito niya pinatulog ang babaeng ito? Sinamaan ko ito ng tingin. Masyado pang maaga para samaan mo na ako ng tingin. Punan nito sa akin. Bakit ikaw?
Masyado pang maaga para magpakalat-kalat ka dito sa bahay naming mag-asawa. Talagang dito ka pa natulog? At ano, nakatabi mo bang asawa ko? Iniis na tanong ko dito. Uminit ang ulo ko at parang kumukulo na rin ang dugo ko sa babaeng ito. Hindi lang sa kanya kundi maging kay Aaron. Bigla itong natawa. I thought Aaron was your ex. Why do you now say that Aaron is your husband? Are you taking it back? Mapangasar ito na ngumiti. Mas lalong kumulo ang dugo ko at parang gusto ko na siyang sabunutan. Naisip ko pa lang na magkatabi sila ni Aaron, mas lalong umiinit ang dugo ko at baka hindi lang magkatabi kundi may nangyari pa sa kanilang dalawa kagabi. Wala na akong oras na makapag-usap sa'yo. Alam mo, kung gusto mo magkabalikan kayo ng maharot kong asawa, fine, magdala ka ng basket, then ibibigay ko sa'yo ng buo. Inis kong sabi dito. Tinawanan lang naman niya ako. Kagad ako nag-walk out sa kanyang harapan. Dahil sa nangyari, wala na akong dahilan pa para hindi pumayag sa gusto ni Mr. Rossi. Paglabas ko ng gate, nandun si Mr. Ross sa kanyang kotse. Nakasandal habang naghihintay sa akin. Mr. Rossi. Nang makalapit ay kagad kong sabi dito. Pinaghintay mo yata ako na matagal, Miss Miranda. Kagad din na sabi nito sa akin. Bakit po ba kayo pumunta dito? Sumusunod naman ako sa usapan. In case you forgot, I'm here to remind you. I will wait for you here. Hurry up, Miss Miranda. It's boring waiting here, actually. Napangiti ako saka nagpaalam na rito na pumasok na muli sa loob. Wala na rin akong pakaalam kung makita man siya ni Aaron. Si Aaron na nag-umpisa kaya wala siyang pakaalam kung makikipag-date ako sa iba. Samantalang siya, pinatulog pa niyang ex niya sa pamamahay na ito. Kung hindi ba naman bastos. Pagkatapos ko magbihis, nagpaalam na rin ako sa kambal. Hindi ko na rin nakita ang ex ni Aaron kaya medyo kumalma na ang pakiramdam ko. Third person's POV. Napahilot sa sariling noo si Aaron dahil sa sunod-sunod na text ni Dustin. Pinipilit siya nito na pumunta sa party. Wala siya sa mood para pumunta dahil kagabi lang hindi siya kinakausap ni Ali. Ilang beses niya nang tinawagan si Ali but out of coverage lang ito. Muntik niya nang maihagis ang kanyang phone dahil sa inis. Muling tumawag si Dustin. What? Hindi ko hinihintay kung tatawag sa akin. Inis na sagot niya dito. Ang ilit ng ulo mo. Chill ka lang. Sino ba kasing hinihintay mong tawag? Ang misis mo? Kalma mo na lang sarili mo. Kaya tara sa party. Malamang maraming chicks doon. I don't want chicks, Dustin. My wife is enough for me. Oh, umalangaw-ngaw ang tawa ni Dustin. Ikaw ba yan, Mr. Anderson? Ang bait mo yata ngayon. Kantsaw sa kanya ng kaibigan. Shut up, Dustin. Hindi pa rin mawala ang tawa ni Dustin. Halika na sa party. Nandun na si Ellie. Muli ay pagyaya ni Dustin sa kanya. Ellie? Nasa party na si Ellie? Hindi niya man lang tayo niyaya? Kumunot ang noo niya. Tinawagan ka daw niya pero hindi mo sinasagot. Napatingin siya sa history ng missed calls. Doon niya lang nalaman na ilang beses na pala siyang tinatawagan ni Elijah. Sino kasama niya? Kasama niya yung maganda niyang asawa, syempre. Ako lang naman itong single sa inyo. Natatuwang sabi ni Dustin. Pangit mo kasi. Hindi ko pa nakikita yung the one. Sagot naman ni Dustin. Ano na? Nakapagpasya ka na? Pupunta ka ba o magmumukmo ka dyan sa office mo? Susuyuin ko pang asawa ko. Mami, ang gabi mo na suyuin. Hayaan mo muna lumamig ang ulo niya. Mga babae nga naman talaga. Kaya ayoko mag-asawa eh. Ewan ko sa'yo. Tatawag ako sa'yo kapag pupunta ako. Isasama ko ang asawa ko sa party. Yan nga ang gawin mo. Dapat isama mo ang asawa mo doon. Ipakilala mo sa buong mundo para naman makilala na namin kung gaano kaganda ang kinababaliw na isang Anderson. Hindi na siya nagsalita pa pagkatapos ng sinabi ni Dustin. Pinatay niya ang tawag ni Dustin pagkatapos at muling tinawagan si Ali. Ngunit nakapatay na ang phone nito. What the fuck, Ali? Muntik niya nang maihagis ang kanyang cellphone. Nagdesisyon na lamang siya na umuwi, ngunit pag uwi niya, wala na si Ali. Pumasok na raw ito sa trabaho. Ashley's POV. Wearing high-heel sandals, long red dress with slit. My hair was curled while it was loose. Parang naiilang ako maglakad papasok sa venue. Para akong maiihi sa mga oras na ito dahil hawak at nakapulupot ang braso ko sa braso ni Mr. Rossi. Ang lakas ng kaba ko. Tama ba itong ginagawa ko? Binawi ko ang braso ko mula sa pagkakapulupot sa braso ng boss ko. Mr. Rossi, pwede bang wag na lang kayong dumikit masyado sa akin? Naiilang kasi ako. Pasensya na. Nakangiwi na sabi ko. Head chuckled. That's why you're my date, Miss Miranda. They know we're dating. Don't worry about it.
Trabaho mo lang ito. Don't worry. After this party, we'll return to our normal life. Like I'm your boss and you're my employee. Paalala nito sa akin. Pasensya na, naiilang lang kasi talaga ako. Isa pa kinakabahan ako. Sabi ko sa kanya, "That's normal, Miss Miranda. Iniisip mo bang asawa mo?" Tanong nito sa akin. Napalunok ako. Ang totoo, iniisip ko talaga si Aaron. Natatakot pa rin ako na baka malaman niya ito. Sa kabila ng ginawa niya kagabi, wala lang naman ito. Wala naman kaming ginagawang masama ni Mr. Rossi pero siya, dinala niya ang ex niya sa bahay. Pero bakit parang feeling ko ang sama ko? Habang papasok kami ay ang lakas ng kaba ko. Remember that I am not your boss now, Ashley. You might forget and call me Mr. Rossi. Call me by my name and I will call you Ashley. I will introduce you to them as my date. Do we understand each other, Ashley? Kinakabahan na tumango ako sa kanya. Bakit kailangan niyo magsinungaling, Mr. Rossi? Nandito ang daddy ko at para malaman niyang may nililigawan ako. Gusto niya kasi ako ipakasal sa babaeng hindi ko naman gusto. I don't like the idea of arranged marriage. Sagot nito. Ganun talaga ang problema ng mga mayayaman. Bakit ako ipakikilala niyong nililigawan niyo? Pwede naman na maghanap kayo ng maganda, single, at isa pa yung totoong pwede niyo ligawan. Sabi ko sa kanya, pwede naman kitang ligawan, hindi ba? Itinatago ka ng asawa mo sa publiko, Ashley. Dapat ipinagsisigawan ka niya. A woman like you should just shout to the whole world that he owns you. Napaisip ako sa sinabi niya. Kahit kailan kasi hindi iyon nagawa ni Aaron, itinatago pa nga niya ako. Hindi niya nga man lang ako ipinapakilala sa mga kaibigan niya. Walang nakakaalam na mag-asawa kami. Bigla na lang akong nalungkot. Nagpaalam na lang muna ako sa kanya para mag-restroom. Parang puputok ng pantog ko sa kaba. Third person's POV. Businessman/woman ang lahat na dumalo sa party. Isang pasasalamat mula sa isang baguhan na businessman ang matagumpay nitong bagong open na business. Dahil sa malaki nitong sales kaya ito nagpa-party. All who attended were mutual friends and friends of Mr. Arevalo. Ang iba naman ay kasama mga date nito, mga asawa, kasintahan o nililigawan pa lang. Si Aaron lang yata at si Dustin ang walang date. Walang nagawa si Aaron kundi ang pumayag na lang sa pagyaya sa kanya ni Dustin. Pakiramdam niya kasi mababaliw na siya kakaisip kay Ali kapag nagbukmok at aalawin niya na lang ang sarili sa mga daily sales logbook na nasa kanyang harapan. Papasok na sila sa venue. Pagkapasok pa lang ay nakita na kaagad nila si Elijah, katabi ang asawa nito habang umiinom ng wine. Ngumiti si Elijah sa kanilang dalawa ni Dustin nang makalapit silang dalawa dito. Akala ko ba hindi ka pupunta? Kaagad na sabi ni Elijah sa kanya. Pinilit ko. Sagot ni Dustin. Oo nga pala, a gorgeous wife. Pakilala nito sa maganda nitong asawa. Hi guys! Bati ni Lailani sa kanila. Nakilala at nakita na nila ito noon. You're still beautiful until now, Lailani. Komento ni Aaron. As always. Sabat ni Elijah. Ngumiti lang si Lailani at saka uminom ng wine. Sinong kasama mo? Where's your wife? Hindi mo na naman ba siya ipakikilala sa amin? Tanong ni Elijah sa kanya. May topak. She hasn't talked to me since last night. Sagot niya dito. Biglang natawa si Elijah. Why? Did you do something stupid again? You haven't introduced your wife to us yet. We've been wanting to meet that for a long time. You keep hiding her, Mr. Anderson. I will also introduce her to you soon. Lumapit sa kanilang pwesto ang waiter. Sinali na nito ng wine ang kanyang hawak na wine glass. Nasaan na nga ba si Mr. Arevalo? Nagpalungon-lungon si Aaron sa paligid. Karamihan sa mga dumalo ay may kanya-kanyang mga kasama na kasintahan. Kausap ang ibang mga bisita niya. Sagot naman ni Elijah. Kaagad na kumunot ang noo ni Aaron nang makilala ang pamilyar na mukha ng lalaki na nabalingan niya. That fucking asshole! Why is he here? Kunot noon na napatanong siya nang wala sa oras. Sino? Kaagad din namang tinignan ni Elijah ang lalaking tinitingnan niya. Si Dale John? Tanong ni Elijah. You know him? Yeah, he's also my friend. Hindi ko siya nababanggit sa inyo pero kaibigan ko siya. Bakit? He's my wife's boss. I really hate that bastard. Kaibigan mo pala lalaki yan. Uminom ng wine si Aaron habang nakatingin sa kinaroroonan ni Dale John. Biglang natawa si Elijah dahil sa sinabi ni Aaron. Don't tell me nagsaselos ka, Anderson.
Aaron shook his head. Hindi siya ang taong dapat na pinagsasalosan. It's obvious that I'm more handsome and have more appeal than that asshole. Aaron drank wine again. But he's younger than you. Pang-asar ni Elijah na kaagad namang kumunutong noon niya. Kapag usapan ng edad, wala siyang panlaban, pero usapan ng kapugian, alam niyang panalo siya dyan. Nagtawanan si Elijah at Dustin.